The cross of Christ. He humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Philippians chapter 2 verse 8. Why did Jesus have to die on the cross? Why did he have to endure extreme pain and humiliation to suffer an ignominious and horrible death? Could not God have simply willed our salvation? Could, could not God, with just a word, cause our transformation into righteous men and women? Unsa di ay hinungdan sa pag dupas ni Ginoong Hesus dito sa cross, sa Kalbaryo, para mahimuta nga mapawalang sala ta. Kita unta to'y ilansang sa cross para mapawalang sala ta, manang siya ang nagtubos kanato. So wala pa'y rason nga dili ta pwede mga lagad og Dios. Seryoso siya nga nagtawag kanato. Ikaw, unsa man ka kaseryoso sa pagsunod sa Ginoo, sa pag-alagad sa Dios? Unsa man ka kaseryoso? Kay ang Ginoo seryoso nagtawag kanimo. Kanako kanimo, kanatong tanan. Seryoso ka ba sa pag-alagad mo sa Ginoo? Ikaw ra ang makatubag niya na. The theological explanation for the necessity of Christ's cross, stripped down to its essentials, is as follows. God's law and God's justice required that atonement be made for sin. This atonement was to be achieved through sacrifice, the giving up life. For without the shedding of blood, there is no forgiveness. No? Nasa Hebrew 9:22, kung wala ang blood ni Jesus, wala say kapasayloan sa atong mga sala. What was sacrificed needed to be unblemished, to be perfect, but since all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. No? Sanglit na kasalang tanan og nakapsan sa imaya sa Dios. No? Nahulog kita sa sala. Wala nakasala. Bisan pag-unsa kabuutan nimo, tell the truth ha, bisan pag-unsa kabuutan nimo sa imong kinabuhi, kung wala kay relasyon sa Dios, trapo lang ta atubangan sa Ginoo. Kinahanglan aduna kay relasyon ngadto niya. Duol sa Ginoo aron aduna kay tarong nga relasyon sa Ginoo. Basin sa imo lang ng hunahuna, aduna kay relasyon ngadto niya, pero wala. Kung aduna kay relasyon nato sa Ginoo, muguto process ka. Ang pulong sa Dios nag-ingon, muguto process ka. Dili kay murag wala lang ka, murag lutaw ka. Wala na. Duol sa Ginoo. Pangita ang Ginoo. No? Kay hinumdumi, adunay future. O kusog kay tam, dili man na kita wag sige mo, dili man na dautan nga maniguro ka ning kalibutan na nga ikaw mahimo medyo mo gaway ba, dili man na dautan. Pero kung sa imong pagpangita niya nang mabutanga, mas imong palabihon ang pagpangita ngadto sa Ginoo. Nga naman, pisikal atong gipaniguruhan, no? Di ta malunusan, paniguruhan ta na. Pero kay balutang adunay kamatayon ang pisikal. Pero kabalo ba ka nga adunay kalag ang tao? Kinahanglan ang kalag sa tao, kinahanglan nga adunay nay future, no? Ang kalag sa tao aduna ra nay duhay kaagian, langit rag impierno. Walay purgatorio ha. Walay purgatorio. Dinhi ning kalibutan na
gipurga nga itong mga batasan ba? No? Gipurga nga itong mga batasan. Nagitawag si iyon ba nga? Sa atong pagkinabuhi ni kalibutan na kinailan atong mapaniguro nga adunay future ang atong kalag. Nindot pa na adunay future ang ato ang physical, pero mas labing pangitaon na to ang future sa atong kalag, mao nga atong relasyon nga to sa Ginoo. Ang tinuod adunay relasyon sa Dios, kinahanglan nga mutuman ka sa sugo sa Ginoo. Si Jesus Christ, imagine ha, mga unsaon man, si Jesus Christ nagpabautismo dito sa suba sa Jordan. Imo maka siyang Ginoo, musunod ka sa yapak sa Ginoo. Nagpabautismo siya dito sa suba sa Jordan, wala gi-sprinkle kundi ni gi-immerse, bunyag. Bunyag ha, baliko na po nako. Ang bunyag, tanawa sa dictionary, immerse, baptism, giunlod ka sa tubig, no? Ang kanang mga bata wala na bunyagi, pila ka months na siya, or depende nimo kung ganahan ka nga gamating pa siya o ididikit nimo sa Ginoo, wala na, dili na bunyag. Kay tanawa lang sa dictionary. Ato bang patidluman ba nga ato yung pagsabot bitaw unsa na siya ang bunyag ug unsa na siyang bautismo, water baptism, ug unsa na siya ang anang atong bang ihalad ang atong mga anak ba sa Ginoong halad, dili na bunyag, ngan na siya offer ba ato nang i-offer nito sa Ginoo ba ang atong mga anak. Ikaw na kay anak karon, dili na siya bunyag ang tawag anak sa baby pa, kundi offer, imong gi-offer nga sa Ginoo. Pasalamat ka, Lord, may mo ni nga welcome to Christianity. Ana ha, basi nagtuo ka aka nang giingon ng bunyag mo na dili, kung dili imo ra nang gididikit dito sa Ginoo. Tanawa gud ang iyahang certificate of dedication. Tanawa dito, wala gi water baptism, bunyag, maon man na, wala, kundi dedicate certificate, dedication of certification, dedication of certificate, wala na siya, wala gi dito mana kay ang kahulugan lagi sa bunyag baptize. So mana nga inana gyud kisar ng mga punduka, muduol ka ngadto nila, no? Dili man na makaluwas ang relihiyon, pero ang imong relasyon sa Ginoo ba ipaduol, no? Ipaduol ang imong relasyon nato sa Ginoo. Ayaw pag-against sa pulong sa Dios, nga naman kung mo against ka sa pulong sa Dios, rebelyoso ka, no? Rebelyoso ka, dili na siya pwede, no? Dili na siya pwede sa mga gisupak nimo ang Ginoo. Aron dire sa giingon, no one could be that acceptable sacrifice except the one who himself was perfect, Jesus, the very Son of God. It was only Jesus, who is God, could provide a sacrifice of infinite value, which could adequately atone for mankind's sins, which demanded the penalty of eternal damnation. And thus, with Jesus' death, all men are now undeservedly justified by the gift of God through the redemption wrought in Christ Jesus through His blood.
made him the means of expiation for all who believe. Romans 3:24-25. But there is also a practical side to the cross of Christ. God knew that the Christian life would not be a bed of roses. Christians would encounter problems, difficulties, pain, trials, and persecution. Ang Christianity daw, mo undergo jud na siya og mo problema, mga kalisdanan, mga kasakit, mga trials o persecution sa kinabuhi. And it would have been difficult to endure this if one were only to look to the glory of God. Without the pain of the cross, it would have been frustrating to bear this if one knew only a gospel of comfort, prosperity, and personal well-being, and thus the cross of Christ is a number of things to us. No? Nga gitaw sa ingon nga kaning kuan sa Ginoo, pulong sa Ginoo, mo comfort sa ato Muna magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Knew only a gospel of comfort, prosperity, and personal well-being. No? Salamat sa Ginoo na. The cross and hope. First of all, the cross is a symbol of hope. No? First of all, the cross is a symbol of hope. We know that after passion and death are resurrection and glorification. After pain and thirst are joy and laughter. When we endure, we will eventually conquer. This makes it easier for us to bear our daily difficulties, and more importantly, looking over our whole life here on earth, we can know that after just a short time of pain and suffering, kadiyot lang na, short time lang na, ang kanang kasakit, kanang mga kanang pag-antos, suffering, kadiyot lang na. We will move on the eternal happiness. So ato nga kinala mo move to sa eternal nga happiness, no? Ato sa kabilang buhay. Thirst of joy, no? Kanang makasakit ato. Thirst of joy na. Just like Jesus, we are able to endure the cross for the sake of the joy which lies before us. Hebrews 12:2. The cross and suffering. Secondly, the cross provides us a model for suffering. No? Suffered. Cross. No? Unsa man cross nga magipasan karon? Suffering. Muna ingon nga ato lang palason, plasanon, atong pasunon throughout his passion until he died. Ang atong pagpasan sa cross hantod sa atong kamatayon. Dili kay ibutang na to. Unsay gingon sa pulong sa Ginoo, kung dili ka takos mo pasan si mong cross, dili ka takos sa alang kanako. Di sa to pa ato ning pasaanon atong cross. No? Ang kuan manggod, ang rason manggod kay ang tao murag dili gusto magantos. Ana no? Pero panahon sa pagantos, mamalandong kita. Dali ra pa kay kung makahilag, no? Panahon sa mga pag-antos, mamalandong kita. Thirst of joy. Thirst of joy daw. Magkatuon lang kita sa mga pamaagi sa Ginoo dinhi sa kalibutan. No? Kay kadiyot ra gyud ni. Short of time ra gyud ni. Atong kinabuhi. Langyaw ra taning kalibutan na. Atong paniguruhon ang atong kinabuhi. Eternal. Future sa atong kalag. Kinahanglan na adunay future atong kalag. Hallelujah. These are the very characteristics, ang sa gingon re,
throughout his passion until they died. Jesus displayed meekness, patience, endurance, forgiveness, love for enemies, trust in God. These are the very characteristics that are expected of a true Christian. Ang true Christian daw na kay pasensya, maka-forgive ka, na kay love sa imong enemy, higugma imong kaaway. Kisa may nagpasakit kanimo, higugma ha siya. Dito sa krus sa Kalbaryo, nagdupa si Kristo dito tungod alang kanimo alang kanako. Unsay giingon ni Jesus Christ dito? Amahan, pasayloa sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Hantod kapila na ako balik-balikan ng napamalandungan na nako kanang istorya, kanang word nga kanang sentence nga gibungat sa Ginoo ni Jesus Christ. Amahan, pasayloa sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Ka mga tigulang na nato nila nga gilansang ang Ginoo dito sa krus, pero unsay giampo sa Ginoo? Amahan, pasayloa sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Ana lang no, muna nga di man yun sayon nga mo forgive ka, pero mangayo tagtabang sa Ginoo. Atong pamalandungan ang pulong sa Dios, atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Ana no, yan sa as we go through life with all its difficulties, we don't just have to muddle through, but we can look on every difficulty as an opportunity to grow in Christ like character. No? Ang ato daw kunong character like Jesus. No? Peace, joy, humble, patience, pasensya ta, forgive ta, paningkamutan na nato. Kinahanglan nga dili ta maninumtanon. Kay atong imaginon ang mga tabi taw nakasala nato, ato sila mapasaylo ug ang kanang atong hinumduman nga kita po nakasala nga to sa Ginoo. Unya, ma-imagine nato ba nga, Lord, salamat kay Ginoo nga karon buhi gyapon ko karon, imo kong gipasaylo mo na Lord, na ay nakasala nako, ako gid silang pasayluhon. No? Forgive mo na siya, character like Jesus. No? Katon lang gyud ta, katon lang gyud. Ato lang kita bangan atong kaugalingon, katon lang gyud kita niini. No? Nga pamaagi. We can truly glory in our daily crosses. No? Adlaw-adlaw ato nang gina-carry. No? We can truly glory in our daily crosses. No? Kada adlaw-adlaw jud na atong the cross and discipleship. So anhita. The cross and discipleship. Thirdly, the cross is a spur to discipleship. Jesus clearly commands his followers to take up their crosses. No? Basaan ang cross. Hallelujah. Muna sa ako nga kinabuhi na ginatawag dugmukon jud ko sa Ginoo ba. Kinalapat madugmok pag gini diri. Madugmok pag gini diri. Dugmokon gini. Dili lalim magid na ang mag-discipleship. No? Pakatunon ra kita sa Ginoo.
isalin ka sa lisod nga mga pamaagi. May tanaw na to, mo di na no to kaya oy. Pero agi tabang si Ginoo makayahan ra gid ang tanan. I-process lang gyud ta. I-process lang gyud ta sa Ginoo. Mateo 16:24, Mark 8:34, Luke 9:23. In fact, he makes clear that one who does not take up his cross is not worthy of him. Mark 10:38, and cannot be his disciple. So, kung dili daw ka mupasaan sa imong cross, dili ka tagos alang sa Ginoo. So dili ta mahimong iyang disipulo. No? Kinahanglan mupasaan kita sa atong cross. Luke 14:27, but Jesus is not a person who does not practice what he preaches, as he commands us to take up our crosses. He knows that he has already shown the way. We who are these disciples need only to follow in the footsteps of the Master. In fact, simply because Jesus is who he is, and because of what he has already done for us. It is our special privilege to take Christ's part, not only to believe in him but also to suffer for him. Philippians 1:29. Furthermore, we know Jesus can empathize with us in our difficulty because he himself has been through the worst. He himself has experienced extreme pain, utter rejection, cruel, ridicule, and dehumanizing humiliation. We can relate to him in our problems and trials. He knows what we go through because he himself was tested through what he suffered. He is able to help those who are being tested. Hebrews 2:18. He will always be there for us and with us. The cross and humility. Fourthly, the cross enables us to grow in humility. Paul tells us to think humble of others as superior to ourselves and to look to others' interests rather than our own. Philippians 2:3-4. 2:3-4. Being striped, Nick unbeaten leaves no room for pride and the exaltation of self. Why is humility so important? Because the person who is humble is the person who will be exalted. Matthew 23:12, Luke 14:11, Luke 18:14. Our humility is a prerequisite for our experiencing the kindness and care of God. 1 Peter 5:6-7. So, in order to stress how important humility is, Paul pointed to Christ as our model. No? Si Paul, no? Gihimong model si Ginoo. Your attitude must be that of Christ. Though he was in the form of God, he did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of slave. He humbled himself obediently, accepting even death on a cross. Patay kun patay. Philippians 2:5-8. To be humble is to be like Christ, no? Pag-alaga ni Pablo sa Ginoo, sa una siyang nagluto sa mga tao sa Ginoo, yang pamatyon kung si Jesus Christ mao Dios pero pag encounter niya ang Ginoo sa kinabuhi, Saulo nganong ginalutos mo ako, no, niya dayon kinsa ka ba Ginoo, no?
So ako ang si Kristo nga imong ginalutos. Karon himo na siyang model. Isip ko sa ka. Grabe pagpangalaga ni Pablo sa Ginoo, patay kung patay. Kapila gud to siya bunali, kapila siya prisuha, kapila siya lutaw sa tubig na 24 ka oras. Laliman ka anak. Tungod sa pagpangalaga niya sa Ginoo. Tudog yun. Muna nga atong kuan kinabuhi no ni Pablo, grabe gyud ang iyang pagpangalagad sa Ginoo. The cross and power. Finally, the cross is our source of power for living radical Christians lives. Through the cross, Jesus conquered sin, death, and Satan. By God's grace, we too are able to die to self. By belonging to Christ, we are able to crucify our flesh with its passions and desires, no? Dito sa cross, no? Dito giduphan ta si Ginoo. Giduphan ta si Ginoo dito. Patay na ta dito sa cross, no? Gilansang tao ba ni Kristo? Ano? Gilansang ta. Gilansang tao ba ni Kristo? Gilansang tao ba ni Galatians thus we able or appropriate the same power of Christ's cross to enable us to die to sin and to live for God. Christ's victory is our victory. Each of us can say, I have been crucified with Christ, yet I live no longer but Christ lives in me. Galatians 2:19-20. We do not have to live our day-to-day lives by our own power. We can call upon the power of Christ's cross. Carry your cross. Ato yun, kinala natong dalhon atong cross. Dili na to ibutang atong cross ha. Nya mangita na pud taglaing cross. Ani ni? Ang problema ato bangon. Ano no, ato bangon ang problema no. Dili talikdan ang problema. Nya mudagan ka sa problema. Luoy kayang nahabilin sa problema no. Luoy kay ini. Imagine ato bangon ang problema, dili talikdan palayo. Ani ni? Ang tentasyon dili ato bangon. Kinahanglan nga talikdan palayo. No? Daganan palayo. Dili ato bangon. Ang tentasyon, balikon ako, ang problema ato bangon. Ani ba? Dili talikdan. Umudagan sa problema. Harungon ang problema. Ato bangon ang problema. Dili talikdan palayo. Ani ni? Kadua, ang tentasyon daganan palayo. Dili ato bangon ang tentasyon. Dili daganan paduol ang tentasyon, no? Kung dili daganan palayo ang tentasyon. Pero ang problema ato bangon, dili talikdan. Magbuhat ta pug laing problema. So nakasabot siguro mo sa kumbot pasabot. Tinanglan ang problema, solusyonan, dili talikdan. Hello. Tubangon, solusyonan. Manigtaw siya, carry your cross. When Jesus carried his cross to Calvary, he had on his shoulders the full weight of all the sins of the world. Since he has shown us the way, we too can carry the much smaller crosses that come our way in life. In fact, we need to look forward to those crosses in life, for the cross is Jesus' way of salvation. Through bearing the cross of Christ and participating in his passion, we are saved and sanctified with the cross.
We become channels of God's love to others. Through the cross, we witness to the world about joyful perseverance in the midst of life's hardships. Like Paul, let the cross become the very center of our lives as we say, "Me, I never boast except the cross of our Lord Jesus Christ." No? Atong ipanghambog ang cross ni Kristo. Gitawag sa ingon ba nga, kung manghambog naman lang ta, ato jud ipang kuan ang Ginoo, dili kay ang atong kaugalingon. Ang Ginoo gyud may atong dili na to sit aside, dili na to gitawag sa ingon ba nga, like Pablo nga iyang gikuan ang cross ni Kristo. Pero wala po na ingon mag sulot-sulot ta diha og cross, no? Unsa man diha. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos sa iyang mapuno. Dili na to ikaulaw ba? Atong ipanghambog. Magipakamatsyanta sa Ginoo. Tungod sa itong mga sala nga bisan si Kristo wala niya ikaulaw dito sa cross. Imagine ka, wala pa gito si saplot. Maningon siya, ingon ang pulong sa Ginoo, wala niya ikaulaw nga dito sa cross. Kay kabalo siya unsay mahitabo sa unahan. No? Wala niya ikaulaw ang iyang kamatayon dito sa cross. Muna nga, ikaw ako, tarungon na to atong relasyon sa Ginoo kay usa ka nga gitawag sa Dios. Muna nga, atong tarungon atong relasyon dito sa Ginoo kay serious siyang nagtawag ka na to. So ato pong seryosohon ang atong response ngadto kaniya. Amen. God bless.